Medyo umalsa yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pikon-piko na mga kababayan sa patutsada ng kampo ni Pacquiao kasi imbes na sumuko na lang para harapin yung kanyang kaso kung ano-anong mga dahilan, palusot para makaiwas mga kababayan sa kanyang pananagutan. Pati yung 10 million pesos na reward money, kini-question ng abogado. Bakit daw mga kababayan tumanggap ng reward money yung ating gobyerno galing sa mga pribadong individual bilang pabuya, bounty, patong sa ulo ni Pacquiao. Nagpa-presscon po yung abogado ni Pacquiao, pero ang nag-attend po sa presscon yung lahat man lang taga-SMNI. Wala man mga kababayan ibang nag-attend. Nandun yung consultant po, si Jason sa taga-SMNI pa rin. Tinitingnan ko, sila man lang yun. Nga, pinaparesign si Abalos po, Secretary Abalos, political commentator Jason sa Kingdom of Jesus Christ press conference. Si Ka Eric. Sila man lang sa studio nila sa Davao City. Ito yung abogado na nag-question. Minasama pa mga kababayan yung pagtulong ng pribadong sektor. Kasi tumanggap niya ng donation. Bawalan niya yan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bawalan niya tumanggap ng donation, sabi ng abogado. You cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, sabi ni Attorney Israelito Torion. Siya yung abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Yung church ni Pacquiao, baka nakulangan lang siguro ng research si Secretary Abalos. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga siya because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable even if it is supposedly for legal purpose. I-file ninyo yung asunto. Kasuhan ninyo na kung anong gusto ninyong ikaso laban kay DILG Secretary Abalos. Abogado din naman si Abalos at may mga legal luminaries din siya na nasa paligid niya. Mga abogado ang DILG, kayang-kaya niya yan. Tama? Questionin ninyo sa husgado. Kasi yung client ninyo, si Pacquiao, nagreklamo dahil iniimbestigahan siya ng Senado. Aarapin niya daw yung kanyang kaso in proper forum. Dapat na niya sa korte. Nang filean sa korte, nag-disappear. O diba? Ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, di man sana magre-react. Kaya lang, siyempre, lagi niyang karap yung media. Naitanong sa kanya doon sa okasyon ng impounding process ceremony sa Upper Wawa Dam. Nandun siya, mamaya, kahapon. Doon siya na interview ng media. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento kasi napakaganda yung project na to that will support the need for sufficient water supply para sa Metro Manila. Ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit niya hindi pwede? Lagi na lang niya kaming kini-question. Sinundan lang namin ang batas, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Medyo mataas yung boses ng ating Pangulo. Sinundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Sundin din niya ang batas. PBBM on Kibuloy's 10 million bounty. Why not? Bakit niya hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. The President made these remarks in response to Kibuloy's camp questioning the government's decision to accept the offer of reward from private groups for the arrest of the fugitive religious leader. I question his motives. Let me question his motives.
Bakit lagi kaming kini-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. Ito kasi yung press ko noon ni the other day ni Abalos, kung saan sabi niya mga kababayan, may mga pribadong individual na gustong tumulong. Yun nga, nag-raise ng 10 million pesos para sa ulo ni Pacquiao. Tapos tigwa 1 million doon sa 5 kasama. So bali 15 million lahat. Sabi rito ni Abalos, kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, mayroon tayong tinatawag na korte. Sumurinder na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Kumuha kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganon ang mangyari. Pero sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamalaan parang niyuyurakan magsiserve ka ng warrant parang ikaw pa ang masama, hindi ba? Basta simple lang, ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. And with that, biglang nagpapriskon po yung kampo ni Pacquiao. Kini-question yung patong ng 10 million pesos na pabuya galing sa pribadong sektor. Violation daw ng Republic Act 67-13, sabi ng abogado, si Attorney Israelito Torion. I-file ninyo agad yung kaso. Problema ba yon? Gawin ninyo now na para magkaalaman, madesisyonan agad. Kung kailangang masuspindi si mapatunayan ninyo na mali, masuspindi si umatanggal pa, si Abalos, di gawin ninyo. Diba? O ito yung reaction mga kababayan ng ating Pangulo sa interview ng mainstream media. Pakinggan po natin mga kababayan yung sinasabi dito ng ating Pangulo. Mr. President, sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit na niya hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Kita ninyo? Matigas yung yung pananalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagalit na yung Tigre ng Norte. Diba? Lagi na lang anya kaming kini-question. Pati yung motibo. I question anya his motives. Let me question his motives. Bakit anya lagi kaming kini-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya anya yung batas. Yun lang. So palpal mga kababayan si Pacquiao. Lumabas ka na kasi, Pacquiao, kung saan ka man naroroon. Sabi mo, son of God ka. Bakit takot kang harapin ang batas ng tao? Diba? Kung anong palusot ng kampo mo, o di mag-file kayo ng kaso laban sa gobyerno, laban kay Abalos. Tingnan natin kung uubra yung kaso ninyo. Di ba? Papriskon kayo ng papriskon. Ngayon, yung issue naman po, kung bakit nakita si Bimbi at Josh yung mga anak ni Chris Aquino, nagpa-picture with First Lady Lisa Marcos. Pinost sa Instagram, nagkagulo yung mga haters. Yung mga DDS po, hindi makatulog. Talaga niyang ganun ang nangyari, Mr. Maravillas. Ganun. Hindi sila makatulog. Hindi makamove kung bakit yung Pure Dilawan. Anak ng Pure Dilawan, anak ni Chris Aquino, nakita
bumisita, may regalo pa. Kay First Lady Lisa Marcos. Sabi ng mga haters. O, tingnan mo niya. Nagiwalay na yung unit team ng Duterte at Marcos. Tapos, nakipag-unit team na niya sa mga dilawa. Ang nakipag-iwalay po, hindi man yung ating Pangulo. Ang umalis po, si Inday. Ang simula ng kanyang bleeding heart, yung confidential fund. Siya yung nag-resign, di man siya pinare-resign eh. Umalis na lang, walang rason. Kaya yung sabi ng iba, ang tingin nila, hindi talaga niya kaya. Yung mga problema sa DepEd, hindi talaga kaya. Sa bagay, inadmit man niya po na wala man siyang background sa education po. Ang background niya po, ang experience niya po sa boxing. Di ba? Dapat sa kanya, chairman ng Philippine Sports Commission. Sa DepEd talaga, hindi kaya? Bagsak po? O ngayon, ito yung paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anti pala si Anti. Kumbagaan niya sa politika, hindi kami magkasundo. Pero pakinggan na lang natin yung sinabi ng ating Pangulo. Yan Medyo naka-recover siya sa pagka-pikon-pikon. Light question kasi. Last question, Kat Domingo. Morning, sir. Light topic from that heated question. Sir, a lot of people were Napangiti siya. surprised when Bimby and Joshua Aquino visited the Yes. First Lady yesterday. Can you tell us more about the nature of the visit and the relations between the Marcos and Aquino families post-EDSA? Well, maliwanag naman yung the last part of we are until the presidency of Noynoy, we were on other sides of the political eye. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Kita Dahil mo? ang kanyang Auntie? ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang kilala niya yung mga pamangkin niya very well. So so they came at nagbiyahe sila, bumalik, may dalang pasalubong. Yun lang naman, dinala nila yung pasalubong kay First Sir, Lady. follow up. Ano po yung assistance na hinihingi ni Chris Aquino from the Marcos administration? Wala nang. It's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang na sabi na makapasalamat sila. And so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more how do you say, personal, a human interaction between our families. So, The feud between the two families are okay? well, we have always been okay. We just don't agree politically. Thank you. Okay. Thank you, Mr. President. Okay man pala sila. Sabi ko nga mga kababayan sa previous video natin, kahit nang mamatay si Cory, bumisita ang mga Marcoses, pati kay Noynoy Aquino. Ganun eh. Iba yung politika mga kababayan sa kanila. At hindi mapagtanim ng sama ng loob ang mga Marcoses despite ng mga ginawa sa kanila ng mga Aquino, ng mga Dilawan. Mas hindi pa makamove on po yung mga DDS. Diba? Di makamove on po dito. Wala man silang problema po, mga kababayan. Ang laging may problema po, yung mga Duterte, o ngayon, patong-patong yung problema nila. Kasi iniimbestigan sila ngayon ng Kongreso at saka ng Senado. Sabi dito, Roques, bank documents found in raided Pampanga, Pogo. Tapos,
Sabi na. Ipaliwanag ninyo to. Sabi dito mga kababayan, bank documents tie Harry Roque to raided Pogo Hub. The Presidential Anti-Organized Crime Commission reported that the bank documents of presidential spokesperson Harry Roque and his former executive assistant Alberto Rodolfo E.R. de la Serna were found at Lucky South 99, the raided Philippine offshore gaming operator Pogo Hub in Porac, Pampanga. PAOK spokesperson Winston Casio shared photos of the documents with the media following Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco's revelation that Roque lobbied on behalf of illegal pogos during the continuation of the Senate Committee on Women and Children, Family Relations, and Gender Equality probe into pogo-related crimes on Wednesday, July 10. Casio also presented a certified true copy of a PAGCOR document indicating that Roque is the legal head of Lucky South 99. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. So, ang kampo ninyo po ang dapat magpaliwanag kasi kung ano-ano yung kinakasangkutan na mga kontrobersya. So, sabi po ni Casio, we found bank documents of Roque together with the La Serna docs found at Lucky South 99. As previously stated anya, we found nothing suspicious about these documents initially. But with the latest statement of Chair Tenco, that Roque pressured PAGCOR to grant licenses to these scam farms, these documents take on a different character. This will now be a subject of investigation. Nininervyos na si Harry Roque. Yan kasi mga kababayan, kinalkal ng kinalkal po yung involvement niya dito sa Pogo. Sabi po ni Winston Casio, kung prenesyoran niya ni Harry Roque ang PAGCOR, ibang usapan na niya ito. Kung prenesyor ang PAGCOR para mabigyan ng lisensya itong scam farms. Kaya niya kailangang imbestigahan namin ng mabuti ito. Laliman pa. Baka may malalim na involvement itong si Harry Roque. You see? O ngayon, sa Kongreso naman po, nag-testify si dating Police Colonel Eduardo Asierto at inakusa po si Michael Yang, yung dating economic advisor ni Maudigs, of being deeply involved sa illegal drug operation dito sa ating bansa. Matindi po. Ito ngayon mga kababayan yung balita. Kaya ang kampo po ni Maudigs, ang dami pong dapat ipaliwanag. Sabi rito, sa Impact Leadership. Asierto testify on Yang's drug links, accuses Duterte of ordering his execution. Former Police Colonel Eduardo Asierto accuses Michael Yang, former economic advisor to ex-President Duterte, of deep involvement in illegal drugs. During the House Committee on Drugs investigation into the 3.6 billion pesos drug bust in Mexico, Pampanga last year, Asierto implicated Yang and his business partner Alan Lim, highlighting their close ties to Duterte and then special assistant to the President, now Senator Bongo. In his opening statement, Asierto described himself as a long-time anti-drug crusader and former member of the anti-illegal drug group of the Philippine National Police. However, Asierto, who appeared virtually before the investigation, has been implicated in drug smuggling and has been in hiding since 2019. Asierto claimed that he and Police Captain Lito Perote discovered these illegal activities and reported them, but Perote has since gone missing and is presumed dead. Asierto revealed that the threats against him have persisted, expressing fear for his life. So sabi niya rito, sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamaan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre
ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Matagal na akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay maimpluwensya hanggang ngayon. Ayan po. Sabi dito, anti-drug cap links Duterte go in De La Rosa to illegal drugs. Former police officer Eduardo Asierto made a bold assertion about the former president Rodrigo Duterte and his allies, including then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa, during his presentation to the House Committee on Dangerous Drugs. Asierto made the same allegation linking Duterte and his allies to the illegal drug trade in 2019, but the former president's camp denied such allegation. Sabi po ni Asierto, Rodrigo Duterte Bongo in Bato de la Rosa allowed the entry of large volumes of illegal drugs through our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that go against them, and playing dumb to true justice. Mantindi po. So, baliktad na niya ngayon, Mr. Maravillas. Kung noon si Dilima yung nakulong, pinakulong ni Digong, baka niya ngayon, with this investigation, baka sila ang makulong. Tingnan natin mga kababayan kasi medyo matagal-tagal pa itong investigasyon na ginagawa po ng Congress ngayon. Ngayon, si Michael Yang, sinight in contempt po ng Kongreso kasi nag-fail siya na humarap po sa investigasyon. Yan sabi rito, the committee is now citing Mr. Michael Yang in contempt. The committee secretary is therefore tasked to coordinate with the PNP, the Sergeant-at-Arms, the NBI, and all other law enforcement units to effect the arrest so that they can be brought here to face this investigation in aid of legislation. Sabi po ni Congressman Ace Barbers, chairman ng Committee on Dangerous Drugs, committee sa Congress. So yung kampo mga kababayan ng mga Duterte ang dapat na questionin. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lagi niya kaming kini-question. Harapin ninyo ang batas. Kayo ngayon ang may dapat na ipaliwanag. Napakaraming dapat ipaliwanag. Face the music. Ika nga, di ba? O ngayon, sa isa naman po ni Alice Goo, hindi pala yun lumaki sa farm at hindi din si Teacher Robilin yung kanyang totoong teacher. Nag-aral pala yun sa eskwelahan, mga kababayan, kung saan nag-aral si Senator Sherwin Gatchalian. Pareho pala silang eskwelahan. Kita mo na. Ito, mga malalaking balita po na breaking kahapon po. Di lumaki sa farm. Record show Alice Goo went to Quezon School. At hindi din si Teacher Robilin, yung kanyang teacher. Pakinggan natin itong report ng Manila Bulletin, mga kababayan. Apparently, si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschool. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School. Kita For mo grades na. 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese at tinranslate and tinranslate siya sa English.
So nakasulat dito na father niya, si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. No? So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung totoong identification niya. At gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence. Gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Nakita niyo na po? Yan po ang mga banner stories ngayon. Laman ng mga balita. Napaka-iinit po. Napaka-titindi na mga revelasyon at mga kwento. Ayan lang muna, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.